Ang buong makinarya ng administrasyon, ng pink, ng pula, ng dilaw ay nagsama-sama na at ito ay in full swing na ngayon to discredit si Sara Duterte. Ang tanong ng marami, bakit ito nangyayari sa ngayon? Ano ang endgame nito para sa administrasyon at sa mga dilaw, sa pula at saka sa pink? Pag-usapan natin yan ngayong gabi. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Sa kasaysayan po, hindi bago itong ganitong sistema ng pamumulitika na kung saan ang mga nangungunang kandidato ang tinatarget ng mga lalaban at mga makakalaban niya sa politika. Very recent case in point nito ay ang kaso ni Jejomar Binay na naging Vice President ni Pinoy. At sa pagtatapos ng termino ni Pinoy, parang lumulutang na ang pangalan ni Jejomar Binay. Unfortunately, hindi siya kaalyado ng Liberal Party. Kaya ang kandidato nila noon dapat ay si Mar Rojas. At para pahinain ang base of support ni Jejomar Binay, nag-umpisa na ang smear campaign sa kanya bago pa man sumapit ang 2016. As a matter of fact, parang mga 2014 pa lang, nag-umpisa nang lumabas sunod-sunod yung mga investigasyon and later on, mga kaso na isinampa kay Jejomar Binay. And for Mar Rojas then and the Liberal Party, that strategy worked. Humina si Jejomar Binay. Unfortunately, they did not count on the fact na tatakbo noon si Rodrigo Duterte as president. So they were outmaneuvered by the Rodrigo Duterte camp. Kaya nasayang lahat ng effort nila. But at least ngayon makikita nyo that the pattern is the same. Ang malakas na kandidato, kailangan pahinain sa pamamagitan ng mga smear campaign. Bakit kailangan gawin ito ng administrasyon sa tulong ng pink, ng pula, dilaw, at nagsama-sama na silang lahat laban dito kay Sara Duterte? Well, the obvious answer is because as of today, it appears that Sara Duterte will be president of the Republic of the Philippines if there will be an election in 2028. As a matter of fact, kahit nga ngayon mag-eleksyon, si Sara pa rin ang nananalo at mananalo. At wala pong kandidatong mailalaban ang mga pink at ang dilaw, kahit ng administrasyon sa kasalukuyan. Wala pa, pero pag-uusapan natin yan at may ibubulgar ako sa inyo sa susunod kung sino sa tingin ko magiging kandidato ng administrasyon. But as of the moment, may credibility problem ang lahat ng kalaban ni Sara Duterte. But nonetheless,